Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorde. Hope you like it all. Wala ka ba sa buhay ko? Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko pinakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di
Diyos ang kasama ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang kasama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Alam nating may mangyayari kung tayo'y lalapit ng buong puso at may kababaang loob sa ating Panginoon.
Sa bawat pagsubok na ating hinaharap sa ating buhay, ang paglapit sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. At alam natin na walang imposible sa Diyos. Muli sama-sama tayong magnilay for Thursday Gospel upang sa ganon, ang spiritual na pagkain na inihain ng ating Diyos sa pamamagitan ng Facebook Live na ito ay makarating sa bawat puso natin. Bigyan natin ng kababaang loob ang Panginoon bilang handog na maibibigay natin sa Kanya sa mga oras na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakadakila mo, napakabuti mo. Patuloy mong ibinibigay ang iyong habag sa sangkatauhan. Bagamat hindi kami karapat-dapat sapagkat kami laging nagkakasala at nasasaktan ka namin. Ngunit maraming salamat sapagkat kahit ang social media, ang Facebook Live, ay maaari mong gamitin upang anuman ang aming ginagawa. Nasaan man kami, Panginoon, ay maiabot mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ang iyong pangangaral sa aming iyong mga anak. Tayo po'y lumapit ng may kababaang loob sa Diyos at humingi ng kapatawaran upang linisin niya ang ating mga puso at malayang makapasok at mapuspos tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mensahe ng Thursday Gospel. Muli, Panginoon, ang iyong lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Linisin mo po ang aking isip at ang aking puso. Sa mga oras na ito, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. The prophetic voice of God, Lord, nawa, pare-parehon namin marinig. Muli ang karunungan, kagaya ng kay Hari Solomon, ay aking pong pusong hinihingi upang sa ganon, magamit mo ang abang lingkod na maparating sa amin na may mangyayari, may magagawa ka sa buhay namin, Panginoon, sa bawat pagsubok na aming hinaharap sa aming buhay. And in Jesus' name, kinakast out ko sa pangalan mo, Panginoon, ang anumang magiging hadlang, ang signal ng internet, ang anuman na magiging hadlang para sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Patuloy kang kumilos sa mga susunod mong minuto. Ikaw ang may taas at mabigyan ng parangal. Muli, lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pambihirang pananalig ng isang babae. Umalis doon si Jesus, siya'y nagtungo sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni naman na naroon siya.
Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta si agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babae ito'y hentil, tubo sa Syrophoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busigin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po muli sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay araw-araw na maihatid ang mabuting balita through social media na kahit ano po yung ginagawa natin, maaring tayo kumakain ngayon, nakahiga na, nagpapahinga, galing sa trabaho, lahat tayo, pagod, physical. Pero sabi nga, meron tayong tinatawag na fighting spirit. Yung bang tipong kahit tayo pagod na physically, patuloy tayong lumalaban sa buhay. Kasi, okay, pagod tayo physical, pero alam mo yung makarinig ka ng mabuting balita mula sa Panginoon, nakakaano yan nakaka-good vibes. Amen? So, ako nga po pala si Sister Angelica Torde, at ako po mula sa Bulacan, at isa po akong Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa po noong August 5, 2019. At salamat sa Panginoon, patuloy pa rin niyang ginagamit ang inyong abang lingkod upang maging daluyan ng mensahe ng Diyos. Na kahit ako po yung nagsasalita, nakikinig din po ako sa prophetic voice ni God para sama-sama po tayong makapagnilay ng Thursday Gospel na ngayon po ay February 8, 2024, at ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Marcos chapter 7 verses 24 to 30. And okay, it's about pambihirang pananalig ng isang babae. Okay, ano ba ang kwento ng ating Thursday Gospel? Ang Panginoon talaga, kanyang misyon ay magpagaling. Magpagaling ng may sakit, mag-cast out ng demonyo, bumuhay ng patay. Sa madaling salita, gumagawa siya ng mga himala. At sa pagkakataon na siya gumagawa ng himala, maraming inggitera at inggitero. At isa na doon yung mga pariseo, yung mga eskriba, yung mga dalubhasa sa kautusan. Di po ba sabi nga kapag ang puno ay hitik ng bunga, binabato. At ganyan ang Panginoong Jesus. Hitik siya ng pangangaral ng salita ng Diyos, hitik siya sa paggawa ng kabutihan, kaya hindi naman lahat ng nakakakita ng mga ginagawa niya ay naniniwala sa kanya. Yung iba, sabi nga, ay nagmamarites lang. Amen? So, pambihirang pananalig ng isang babae. Ang Panginoong Jesus, kapag siya ay nagpapagaling, talagang dinudumog siya ng tao. Dinudumog siya ng tao. At itong babae na to ay isa sa mga nandoon noong ang Panginoong Jesus ay magpapagaling. Pero ang babaeng ito ay hindi siya belong
Ibig sabihin, hindi siya kasama. Kumbaga sa grupo, outsider siya. Amen? Outsider siya. Pero, ganun pa man, patuloy siyang naniniwala sa Panginoong Hesus na may magagawa ang Panginoon sa kanyang hinaharap na problema. Kasi lahat naman po tayo may problema. Lahat po tayo may hinaharap na bigat sa ating kalooban. Amen. Na kung minsan, nagiging last resort na natin si Lord, no? May ganong case na saka palang lalapit sa Diyos kapag walang-wala na. Amen. Pero itong babae na to, meron siya kasing anak na napoposes ng demonyo. Hirap na, no? Mahirap yun. Ibang tipong yung anak mo napoposes ng demonyo. Yung anak nga lang po natin magkasakit. Lagnatin nga lang po. Magkaroon ng ubo at magkaroon ng sipon. Mabigat na siya sa kalooban. Ma-hospital pa kaya? Mabigat yan sa kalooban. Amen. Bagamat may mga solusyon, pwedeng bumili ng gamot para gumaling ang ating anak. Pero just imagine, no? Pinoposes ng demonyo ang ating anak. Ano ang gagawin natin? Lalo na tayong mga ina. Ano ang gagawin natin? Kapag yung anak natin na mahal natin, lumulutang na. Nanglilisik na yung mata. Nag-iiba na yung boses. Umiikot na yung ulo. Hindi ba yung napapanood natin sa mga television, sa mga movies? Baka kahit tayo matakot Hindi ba? Baka kahit tayo matakot. Excuse me po. Ako'y nagre-recover pa sa aking ubo at sipon. Kaya namamalat-malat pa ang boses ng inyong abang lingkod. So, ganun po. Mahirap yung problema ng babae sa gospel ngayon. Napoposes ng demonyo yung anak niya. Nabalitaan niya na ang Panginoong Hesus hindi lang nagpapagaling ng mga bulag na nakakakita, mga bingi na nakakarinig, mga ketong na gumagaling, kundi nabalitaan din niya na ang Panginoong Hesus ay nagkakast out ng mga demons. Tama yung lapit niya. Kasi expert yan si Jesus Christ. Dahil takot na takot ang mga demonyo sa Panginoong Hesus. Actually, kilalang-kilala ng mga demonyo ang Panginoong Hesus. Alam ng demonyo na siya anak ng Diyos. Kung ang demonyo, kilalang-kilala pala ang Panginoong Hesus. What about more? Itong babaeng ito, na sinabi nga dito sa pinaka-title, pambihirang pananalig ng isang babae. Paano naging pambihira? Paano naging kakaiba yung kanyang pananampalataya? Lahat naman tayo na may pananampalataya. Ako may faith ako. Ikaw may faith ka. Ano ang pinagkaiba at naging pambihira ang pananalig ng babaeng ito? Na dapat nating mapakinggan, mapagnilayan, at tularan. Amen. Na parang sinasabi sa atin ng Diyos na, yes, meron tayong faith. Ang tanong, gaano yung level ng faith natin? May mga tao kasi na, okay, may pananampalataya sila, pero ano yung level? Yung faith ba natin is like na, yes, alam kong may Diyos, Ama, na the Creator, may Panginoong Hesus, the Savior, the Holy Spirit, the Sanctifier, ang gabay, na yun lang. O yung faith natin is malalim. Isang faith na nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Iba-iba Iba-ibang level. Meron mga faith na, sige, magsisimba lang ako tuwing araw ng linggo. Kasi yun ang utos ng Panginoon
Kasi sabi ni Father, pag di daw nagsimba, mortal sin. O yung faith na naglilingkod ka sa Panginoon, pero patuloy ka pa rin nagkakasala. Actually, lahat naman talaga tayo nagkakasala eh. Wala namang taong naging matuwid. Lahat tayo nagkakasala. Everyday yan ha, everyday. Walang araw na lumilipas na hindi tayo nagkakamali at nagkakasala. Kasi minsan, feeling natin wala tayong ginawang masama, pero yung kapwa natin, nagagalit, naiinggit, because we cannot please everybody. Amen. So, itong senaryo ng mabuting balita ay talagang sa dami ng tao, talagang lumapit o nagpupumilit ang babae na ito na ilapit yung kanyang anak na pinoposes ng demonyo. So, see the faith of this woman. Hindi siya lumalapit sa Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Lumalapit siya sa Panginoong Hesus para sa kanyang anak. And we know na tayong mga mother, saktan mo na kaming mga nanay, wag lang yung aming mga anak. And we can give our lives para sa aming minamahal na anak. Amen. Kaya lang, iba yung kanilang encounter sa gospel na ito eh. Kasi usually kapag nagpapagaling ang Panginoong Hesus, tawag dito, halimbawa, yung bulag. Yung bulag, no? Yung bulag, alam niya, pakiramdam niya, kasi kahit hindi niya nakikita ang Panginoong Hesus, na nandoon ang Panginoong Hesus, kaya yung bulag, ang ginamit niya, sumisigaw siya para makuha yung attention ng Panginoong Hesus. Yung iba naman, kamukha ni Zaccheo, yung tax collector na bansot o pandak, ang ginawa naman niya para mapansin ni Hesus, makit siya sa puno ng sikamoro, para makita siya, no? Siyempre nga naman, pag nasa puno ka ng mataas, kitang-kita ka na doon, no? Pero itong babae na to, iba yung pag-encounter niya or dialogue niya kay Kristo. So, paano na iba? Hindi siya agad in-entertain ni Jesus Christ. Hindi siya agad in-entertain. Alam mo yung lalapit kayo sa isang tao, may sasabihin ka, may kailangan ka, pero hindi ka niya agad in-entertain. Parang challenge ka muna niya. Ganun ang nangyari dito sa babaeng ito. Tingnan nyo ha, ang sabi dito, pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. So, pumunta yung babae kay Jesus at lumuhod. Lumuhod sa harapan ni Panginoon. Alam po nyo, ang pagluhod ay ginagawa lamang sa Diyos. Huwag na huwag po tayong luluhod sa tao. Isa mong malaking pang-iinsulto yan sa Panginoon. Amen. Kahit binabatikos tayo mga Katoliko na, bakit yung niluluhuran ng inyong mga santo? Sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Amen. Hindi naman yung santo ang sinasamba natin. Ang dinadasalan, di ba? Once na lumuhod tayo at ipinikit natin ang ating mga mata, we are connecting spirit to spirit. Ang espiritu natin at yung espiritu ng Diyos, nagko-connect yan. Kaya imposible na ina-idol yung mga santo. Sabi nga, paulit-ulit nga nire-remind sa atin ng Diyos na buhay pa tayo. Meron tayong katawang lupa, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. So, hindi naman pwedeng puro physical lang. Meron tayong espiritu. And we know na ang Diyos ay espiritu. Na ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat, bilang mga tao, hindi lang tayo nabubuhay na kain, tulog, trabaho, pangarap, kain, tulog, trabaho. Diba? Kailangan, binibigyan din natin ng pansin yung ating espiritu. Hoy, papayag ka ba katawang lupa ka lang? Papayag ka bang wala kang espiritu at kaluluwa? Kaya nga po may mga ganitong gawain online .
para tinatouch yung ating spirit because God is spirit. Amen. So ngayon, tulad ng sinabi ko, kakaiba yung usapan nilang dalawa. Kasi nga, masyadong eager. Alam mo yon, persistent. Yung babae na mapagaling yung kanyang anak na na-exorcist. Sinasapian ng demonyo. Amen. Makikita mo sa babaeng ito yung kanyang katapangan and the humility. Kasi sa dinami-dami ng tao, hindi naman siya belong doon. Pero, alam mo yung sisiksik siya. Nakikipagsiksikan siya para makamtan lang yung kagalingan na hinihingi niya para sa kanyang anak. Yung faith ng babae, matapang siya. Yung faith ng nanay, may humility. Kasi nga, di ba, na makita niya ang Panginoong Jesus, lumuhod siya. At ganito ang kanilang usapan. Dati hindi ko ito maintindihan eh. Pero ngayon, salamat sa Diyos, naintindihan ko na to. Ganito ang kanilang usapan. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit, sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, no? Sagot ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Ang lalim. Hindi ba? Ang lalim. Ano yan? Bakit pumasok yung tuta dito sa gospel? Amen. Pero alam natin na ang Panginoong Jesus matalinghaga yan magsalita eh. Kaya nga, di ba, sinasabi niya, pag nangangaral siya, makinig ang may pandinig. Tayo bilang mga tao, kapag halimbawa, di ba, nasa misa tayo, pag yung part na homily ni Father, makinig ka, no? Huwag kang lalabas para kumain ng fishball, o lalabas ka para mag-cellphone, o lalabas ka para managirelyo. Eh, yun nga, pinakamahalagang part ng misa eh, yung pakikinig ng mabuting balita. Kasi, di ba nahahati sa dalawa ang misa, ang Eucharist, at saka yung word. Word muna bago yung Eucharist. Amen. Kaya, habang nagsasalita si Father, nagbibigay ng homily, tinitingnan ngayon ni Kristo ng Diyos sa ang puso natin. Ito ba'y naiintindihan yung message ng mabuting balita? Kasi merong ibang nakikinig na di ba? Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Meron namang ibang nakikinig na, pasok sa kanan, diretso sa puso. Di ba? Sabi nga, ang salita ng Diyos, kapag naririnig natin, nagbibinhi ang Panginoon. Pwedeng yung binhi ng salita ng Diyos, o mensahe ng Diyos, mapunta sa matabang lupa, sa dawagan, sa batuhan. Di ba? Di ba, meron talinghagang ganon. Kaya ngayon, online, nakikinig ka sa message ni Lord, tinitingnan ni Lord, paano mo tinatanggap ang mensahe? Na kapag ikaw yung tinatamaan, magpasalamat ka, di ba? Kasi malalaki na tayo eh. Hindi tayo pangaralan ng ating mga magulang. Kaya ang everyday gospel, pinapangaralan tayo ng ating Ama sa Langit. Which is, as Catholic naman talaga, everyday meron talagang daily gospel, 6:00 nga ng umaga, misa, everyday yun. Tayo, nakukontento tayo, tuwing linggo lang. Bakit linggo lang ba tayo nagkakasala? Linggo lang ba kailangan natin ng spiritual food? Mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, sinabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen. So, balik tayo dun sa usapang ng Panginoong Hesus tsaka ng babae. Babae na may anak na inaalihan ng demonyo. Na imbis na diretso na sabihin ng Panginoon na pagalingin niya yung anak ng babae, hindi challenge talaga ni Kristo ang babaeng ito. At ang pag-challenge niya, malalim yung kanyang sinabi, di ba? Kailangan busugin muna ang mga anak.
hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Sabi ko nga, bakit napunta o napasok sa gospel ng tuta? Kasi di ba yung mga tuta, siguro naman nagkaroon kayo ng aso o tuta. Di ba ugali nila na kapag kumakain tayo sa mesa, lapit yan. At kung ano man yung ibigay mo o mahulog sa mesa natin, kinakain nila, di ba? Dindilaan nila kahit mumulang yan. Kahit mumulang yan. Yan, trabaho yun ng tuta. Instinct nila yan. Animal instinct nila yan. Hindi lang naman tuta, kahit yung pusa. Kumakain ka, minsan nga yung pang-amoy lang ng pusa o ng aso, alam na nila kung ano ba kinakain mo, isda, gulay o whatever. Once na may nalaglag dyan, lalo na kung maraming tuta o maraming kuting, nag-uunahan yan. Pero, itong ina na to, alam ni Kristo na mahalaga sa kanya yung kanyang anak. Kesa sa anumang bagay, anumang hayop, mahalaga. Pero, makikita natin sa usapan nila na sumagot yung babae. Yung nanay, ang sabi niya, ngunit ang mga tutang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Amen. Parang makikita mo na masyadong humble tong nanay na to eh. Alam niya na kailangan talaga ng anak niya ang kagalingan mula sa Panginoong Jesus to cast out the demons. Pero kahit hayop, kahit aso, kahit tuta, yung tira-tira na lang ang sinisimot, okay na. Okay na yung babae. Kahit yun na lang. Kahit yung pinakamaliit na lang. Nakagalingan na pwedeng ibigay ng Panginoong Jesus sa kanyang anak. Okay na siya dun. Amen. Ibang tipong naranasan na ba natin sa ating buhay na meron tayong pangangailangan sa Panginoon pero hindi tayo tumitigil sa paglapit sa Kanya. Yung bang, kumbaga sa pelikula ng maging sino ka man, ang sabi ni Fernando Po Jr., kahit konting, hindi pala maging sino pa. Ano pala yung, kahit konting pagtingin, ayun. Diba? Kahit konting pagtingin, parang gano'n ang, niya kay Kristo, approach niya. Kahit konti lang. Ibang tipong sa buhay natin, naranasan mo na ba yung bigat-bigat ang problema mo? Lagi ka nagpapapansin kay Lord, lagi kang dasal ng dasal. Kaya nga pag may problema, huwag tayong maging negative. Kasi minsan yung problema, o hindi minsan, ba't madalas, yun ang nagiging opportunity para naman magkaroon naman tayo ng time kay God. Minsan pag walang problema, sobrang busy sa trabaho, sobrang busy sa mga bagay, nakakalimutan natin na may Diyos tayo na dapat pinag-uukulan ng pansin. Kasi kaya nga tayo nakagawa tong araw nito because of God's grace. Amen. Kaya, ang babae, di siya tumigil. Gusto niyang makamtan yung kagalingan. Ibang tipong, may nakasalubong ka, nakakilala mo. Abay, nakangiti. Nginitian ka ha. Yung pala, behind doon sa smile niya, meron siyang pinagdadaanang mabigat na problema. Pero hindi halata. Sabi nga, magaling magdala. Amen. Pero may mga tao naman makakasalubong ka, nakaayos, naka-makeup, mamahalin yung suot na damit or whatever. Pero hindi maitago. Yung lungkot, yung problema, kita sa mata. Amen. Na ang babaeng ito, na-impress si Jesus. Tayo ba, the way na yung ating pag-show ng faith natin kay God, na-impress ba natin si Lord? Kasi, si Lord, hindi siya tumitingin yung faith mo na ganun-ganun lang eh. Kahit sinabi ng Panginoong Jesus na kahit kasing liit lang ng butil o buto ng mustasa ang yung faith eh. But God is expecting from us yung pambihira, kakaiba, walang katulad. Kamukha ni Job.
na-bless ng lahat ng bagay, pamilya, material things, kabuhayan, very blessed. Pero diba nasubok siya? Nawala lahat. Ang kayamanan niya, ang pamilya na matay. Tapos nagkaroon pa siya ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Pinandirian siya ng mga tao. Pero sa kabila nun, matapang siya, nakatayo siya. Anong sabi niya kay God? Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang bumawi. Tayo sa buhay natin, may mga time na feeling natin very blessed tayo sa ating buhay. Lagi tayo nakangiti. Lagi tayo di ba? Parang kung biglang bawiin ni Lord yan. Halimbawa lang. Mahal mo yung anak mo. Isa lang yung anak mo. Ginawa ni Lord. Magkakaroon pa ba tayo ng pambihirang pananalig? O isusumba natin si Lord. No ba, Lord, isa na nga lang yung anak ko, inuha mo pa? Hindi ba? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin masasagot. Yung bang, kini-question mo si God, Lord, ba't nangyari sa akin to? Buti naman akong tao, Lilingkod naman ako sa iyo, Kahit anong bakit, ano, saan, kailan, kahit anong tanong na gawin natin kay Lord, hindi natin masasagot yan. Kasi limited lang ang ating pag-iisip. Na tanging ang Diyos lang ang makakasagot kung bakit nangyayari sa ating buhay yan. Amen. Ba't kamukha ng babae sa mabuting balita? Walang humadlang. Wala. Ipinakita niya na, Lord, nandito po ako para sa aking anak. Yung anak na pinahiram mo, Lord, para humingi ng kagalingan. Kasi alam ko, sigurado ako, Lord, ikaw, kaya mong pagalingin, i-cast out ang demonyo sa aking anak. At anong sabi ni Lord? Wow! Wow! Pambihirang faith daw, China-challenge ko nga siya, Hindi ko agad tinutugon yung kanyang hiling, Pero hindi siya tumigil. Ganyan tayo. May mga panalangin tayo na parang ang tagal-tagal na. At hindi pa sinasagot ni Lord. Anong problema? Hindi ba? Pero ang gusto pala ni Lord, hindi tayo tumitigil. Amen. Sa matang salita, gusto pala ni Lord ng kinukulit. Hindi ba? Gusto pala, kahit alam na ni Lord yung nasa puso natin, gusto pala ni Lord yung kulit din. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Excuse me. Hindi naman porke. Hindi naman porke naglilingkod tayo sa Diyos. Exempted na tayo sa sakit, sa ubusan, sipon, sa cancer. Hindi. Di po ba? Pero, ang gusto ng Diyos, maging special naman siya sa atin. Paano maging special? yung bang, kahit ano yung problemang meron tayo, hindi tayo nawawalan tiwala sa Kanya. Nagsisimba ka pa rin, nagdadasal ka pa rin, kahit may problema ka. Yung hindi ka nagbabago. Yung hindi conditional yung love mo sa Kanya. Kundi unconditional. Sige Lord, may problema ako pero mahal pa rin kita. Sige Lord, ang pera ngayon. May problema ako sa pamilya ko pero mahal pa rin kita. Ganun gusto ni Lord. Ang hirap kasi na mahalin mo, sa tao lang Ang hirap mahalin ng isang tao na lagi na lang may kondisyon. Mamahalin kita kapag ganito ka Mamahalin kita kapag namimit mo yung expectation ko sa'yo. Hindi totoong love yan. Diba? Ang pagmamahal, yung pagtanggap. Lalo na sa kahinaan ng isang tao. Kamukha ng ginawa ni Kristo na tinanggap tayo sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Amen. Andiyan naman lagi si Kristo Sabi nga, di ba, ask. A-S-K. Ask, seek, knock. Kasi, yung
miracle healing na ginawa ni Kristo doon sa anak ng babae na pinoposes ng demonyo. Kakaiba. Hindi dala ha. Hindi dala o hindi kasama ng nanay yung anak niya pinoposes. Nasa bahay Malayo Pero napunta siya sa Panginoong Hesus, nanalig siya. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, sige, uwi ka na. Uwi ka na, magaling na yung anak mo. Parang tayo, nananalangin tayo sa Panginoon na masolve yung ating problema. Pero, hindi natin alam na, hindi pa natin sinasabi. Alam na ng Diyos ang problema dito. Lahat tayo nagkakasakit, lahat tayo nagkakaranas ng problema sa pera, lahat tayo nagkakaroon ng problema sa relasyon, sa mundo. Iba't ibang problema, no? Pero, dapat ipinipray natin kay God, Lord, increase my faith. Lord, dagdagan mo po yung aking pananampalataya. Para pag dumating yung mga matitinding problema, hindi inaasahang aksidente sa buhay natin, yung faith natin naka-increase. Kahit kasi natin ipanalangin na, Lord, wag mo kung ilayo mo kami sa sakit, sa disgrasya. Hindi ba nangyayari pa rin na kahit pare, nagkakasakit, disgrasya, may mga pare nga namatay sa COVID. But the best prayer is the prayer na, Lord, help me to increase my faith and my love for you. Kasi pagka malalim yung pag-ibig mo sa Diyos, yun na yun. Kahit anong dumating, gagayahin mo si Job. Anong dialogue? Ikaw ang nagbigay, ikaw ang bumawi. Kasi lahat naman meron tayo sa mundo, pinapahiram. Our talent, our skills, even the time, pinagkakatiwala lang sa atin. Wala tayo pagmamayari. Kahit yung pinakamayamang tao dito sa mundo, hindi kanya yung pinapahiram lang Kaya nga diba sabi, kaibiganin yung pera, gamitin to glorify God, gamitin sa pagtulong sa kapwa. Swerte! Mapalad pala, no? Kung mayaman ka, abay, nasa yung chance na tumulong sa kapwa. Anong gusto mo? Ikaw yung tumulong o ikaw yung tinutulungan? Ikaw yung nakakatulong sa pulubo o ikaw yung pulubi? Mga kapatid, lahat tayo dumadanas ng problema, iba't iba nga lang. Pero may promise si God sa 1 Corinto chapter 10 verse 13. Ito ay isa sa mga favorite verses ko. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hinding-hindi niya ipahihintulot na ikay subukin ng higit sa iyong makakaya. So kung ano yung problema mo ngayon, problema ko ngayon, kaya natin yan. Because tapat ang Diyos. Hindi siya, tawag dito, hindi siya yung malupit na Diyos. Hindi siya sadista. Ay, teka muna, eto, bibigyan ko ng malaking problema to. Yung tipong magpapakamatay na siya. No. Kasi yung problema mo sa broken relationship, ay isang katero sa buong mundo, may broken relationship. Yung problema mo sa trabaho, ay marami. Ano bang problema ng tao na walang katulad? Amen. Kanya-kanya nga lang ng dala. At siyempre, yung pambihirang faith natin kay Lord, na kahit hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo makakagawa siya ng himala sa ating buhay. At alam niyo po ba, the greatest miracle of God, yung isang taong masama ay nagbalik loob sa Diyos. Yan ang miracle na kakaiba at pambihira. Yung bang kakilala mo na kapitbahay mo, kakilala mo na kamag-anak mo, kakilala mo na anak mo, abay sama-sama na ugali. Tapos nung makilala ang Diyos, nagbalik loob, abay himala yan. Kaya nga di ba sinasabi mo, himala. Nagsisimba ka na ngayon. Himala. Di ba? Masigit pa yan sa himala na bulag na nakakita, bingi na nakarinig, masigit pa dyan. Kasi physical lang yan Physical na kagalingan lang yan
Ang gusto ng Diyos, yung spiritual na kagalingan natin. Kasi ano bang sakit natin araw-araw? Kasalanan. Masahol pa sa COVID. Ang COVID, merong gamot. Pero ang kasalanan, kapag hindi natin ito inilapit sa Diyos at hingi ng tawad, alam natin na pupuntahan natin. Impyerno. Amen. Kasi, yun naman talaga ang totoong problema natin araw-araw eh. Paano ako makakapunta sa langit? Problema ko yan. Problema mo din yan. Kasi hanggat hindi tayo tinatanggap ng Diyos sa kanyang kaharian, ang laki ng problema natin. Amen. Kaya yung problema mo sa pera, problema mo sa broken relationship, problema mo sa kapitbahay mo, naku po, may katapusan yan. Kaya nga, kinakailangan na isinasama natin everyday ang pakikinig sa mabuting balita. Kaya nga mabuting balita kasi pag nanood ka ng news, bad news, asang ganito, asang ganyan, pinatay ng nanay yung anak, may nagpatayan dahil lang sa tinapay. Excuse me. Ano ba? Yan talaga ang totoong problema natin because we are facing spiritual battle. Akala natin ang matinding gera ay ang gera sa Israel. Yung World War 1, 2, hindi. Araw-araw meron tayong spiritual battle between good and evil. Na yung kaluluwa natin ang inaano ng demonyo. Kasi itong demonyo na to, na tumutukso sa atin, talo na to eh. Talo na siya because Jesus Christ is a victorious God. Kaya lang siya nananalo kasi nga, meron tayong free will. At yung free will natin, ay, pag-decide tayo kung ano ba, sino bang susunod natin, diba? But of course, Jesus Christ or God is always looking at the moment. Kung ano tayo ngayon. Amen. Kung ano ba ang faith natin sa Kanya. Amen. Pagtiwalaan natin si Jesus. Magtiwala tayo. Kahit pinagpipray mo na huwag mamatay yung nanay mo dahil mahal na mahal mo pa, pahabain pa yung buhay ng anak mo, huwag ka mawala ng tiwala sa Diyos kung kinuha sa kabila ng panalangin mo at paghingi. Kasi yung magkaroon ka ng pagpapasalamat, ayun, ang susi sa pambihirang pananalig sa Diyos, pagpapasalamat. Ibang tipong nawalan ka, pero thank you Lord, no? Nagkasakit ka, halimbawa ng high blood, nagpapasalamat ka pa rin sa Lord. Yung para ka bang sasabihin ng ibang tao, baliw siguro to. Kinuha na yung pamilya, kinuha na yung kabuhayan, pero naglilingkod pa rin sa Diyos, ayaw tumigil. Hindi ba? Yung bang tipo na nakikita ng Diyos na talagang hindi tayo nagbabackslide. Magpapasalamat. Ang taong marunong magpasalamat, nagsasara ang pinto ng pagrereklamo. At nagiging pambihira ang faith ng isang tao pag lagi kang marunong magpasalamat. Yes, Lord, meron akong high blood ngayon. Pero salamat, Lord, nakakakita pa ako. No, nakakapamalengke pa ako. Lord, nakakalakad pa ako. Lord, nakakahinga pa ako ng maayos. Pumunta ako ng ospital. Kailangan pa nilang bilhin yung tangke, oxygen, para magkaroon sila ng hangin. Kasi pag nakafocus tayo sa problema at sa pagrereklamo, sa 10 mabutit biyaya ng Diyos na ginawa sa atin, isa lang yung hindi natin nagustuhan, nakakalimutan na natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Katapangan na sa kabila ng mga problemang hinaharap natin, matapang natin ito hinaharap kasi kasama natin ang Diyos. Ang hirap humarap sa problema na walang Diyos. Babagsak tayo niya. Bakit? Mahina tayo. Likas tayo makasalanan eh. Pero pagkasama natin ang Diyos, diba? Nagkakaroon tayo ng tapang. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot. Ako isa sa inyo. Di ka dapat mangamba kanino man. Tutulungan kita at iingatan. Ililigtas. Sa Bible, ang daming beses na sinabi ng Diyos na huwag kang matakot. Ano bang natatakutan natin? Kahirapan? Tagutom?
As long as si God ay nasa sa atin, huwag tayo matakot. Isa lang ang dapat natin katakutan. Of course, the divine fear, ang Diyos. Pero isang takot na may pagmamahal. Takot na sasaktan siya. Takot na hindi sundin yung kanyang utos. Kaso, iba yung ano natin eh. Yung katapangan natin eh. Hindi tayo natatakot gumawa ng kasalanan. Yan tayo mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede tayo magbalik loob sa Diyos. Amen. Huwag tayong matakot sa pagharap ng pagsubok. Kasi ito'y, kaya nga pagsubok eh. Kailangan pag nasa Diyos ka na, na-challenge ka na. Ay, may pagsubok ako, Lord. Tinaanan ko na yan. Alam ko na gagawin ko. According to His Word. According to His Word, kaya nga dapat nakakarinig tayo lagi ng gospel eh. Kasi ang pag-solve natin sa problems natin, through His words, not through our ways. Through God's will, not through human will. Kasi kung may problema ka, may galit ka sa kapwa mo, and then susundin mo yung human will, eh, ngipin sa ngipin tayo, no? Ginawan mo ako ng masama, ay, mas gagawan kita ng masama. Pero through God's will, galit ka sa akin, hindi ka mag-usap tayo. Para magkaroon tayo ng pagkakasundo. Magpatawad. Magpatawad, no? Bakit nga ba mahirap magpatawad? Diba? May mga taong hirap na hirap silang magpatawad ng kapwa. Pero alam naman natin na tayo malaya makakalapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Pero sabi po sa Mateo, ang hindi nagpapatawad, hindi rin patatawarin ng Diyos. Na kung ano yung takalan na ginagamit mo sa iyong kapwa, eksakto, yun din ang gagamitin ng Diyos. Na ang pagpaparusa, si God lang ang may karapatan. Ang pagpaparusa, ang paghusga. Kaya lang tayo pa nga tayo hinuhusgahan ni God kasi wala pa yung paghukom Puro habag, grace ang binibigay sa atin. Pero once na namatay tayo, tapos na si grace, tapos na si habag. Ano na, paghukom na. Kaya sa bawat umaga na nagigising tayo, we have to thank for God. Pambihira tong araw na to. Sabi natin kay Lord. Itong February 8 na to, 2024. Pambihira to. Bakit? Hindi lahat. Nagising kanina. Iba hanggang February 7 na lang patay na. Pero tayo nakakarinig tayo ng gospel. Hindi ba? Kaya each day is pambihira day. Each day is an amazing day. Every gising is a blessing. Kapag gising mo, nakasimangot ka na. Hindi ba? Abnormal ang taong walang problema. Amen. Lahat tayo meron yan. Kaya kailangan nga natin ng Diyos Kasi siya yung maintenance natin. Ang kanyang mga salita ay comforting words natin. Nahirap ka na sa buhay mo, pero ang sabi ng Panginoon, aping-api ka na feeling mo. Pero ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay binababa, ang nagpapakababa ay itinataas. A comforting word from God's word. At nakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung ito isa sa buhay lang natin, ito'y kagalingan. Maintenance natin to. Amen. Kasi minsan, tumatanda lang tayo by age Hindi tayo nagmamature spiritually. Di ba sabi ng Panginoon, ang katalinuhan ng tao, kabubuhan sa Kanya. Ang kayamanan ng tao, karuhaan sa Kanya. Sapagkat ang tinitingin ng Diyos sa atin ay ating mga puso. Kaso, ang social media, boom na Minsan sa social media, isang pindot mo lang, magkakasala ka na Isang pindot mo lang, mapopost mo na sa Facebook yung galit mo Ang social media, ginagamit ng mga social influencer na kilala But, be careful sa pagpa-follow sa kanila. Kasi baka mamaya, ina-idol nyo na hindi naman si God ang nag-glorify. Iba na ang mundo ngayon. Iba na ang takbo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag na kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Magbago na raw tayo hanggat may panahon pa. Amen. Kung tayo ay nagugutom, naghahanap tayo ng pagkain, kung
tayo nauuhaw, naghanap tayo ng maiinom, bakit ang ating kaluluwa, hindi ba natin hinahanap si Kristo? Uhaw na uhaw tayo sa kanyang salita. Uhaw na uhaw tayo, gutom na gutom tayo sa kanyang mga salita. Amen. Kaya kailangan yung paglapit natin sa Panginoon, pambihira. Pambihira. Amen. Kung ang love mo kay Lord ngayon is 1%, bukas gawin mong 2%. Susunod 3% hanggang sa diba? We can't be perfect, but our God is a perfect God. Kung naging good ka ngayon, be better. If you are good today, be better tomorrow, be best in the future. Amen. Kaya, napakaganda na ipinakita ng babae sa gospel. Title pa lang, pambihirang pananalig ng isang babae. Ipinakita niya ang kanyang katapangan, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang tiwala sa Diyos. Ganyan dapat ang faith natin, no matter what na mangyari sa buhay natin. Lalo na sa panahon ng pagsubok, diyan tayo china-challenge ni God. Nagtitiwala ka pa rin ba? Matapang ka pa rin ba sa pagharap ng problema kasama ang Diyos? But of course, doing those things, may humility ka ba? Ay, lagi yung pinagsisisikan ng mabuting balita kasi si Kristo nasa kanya lahat ng kabutihan, anak ng Diyos, pero ang baba ng kalooban. Lahat tayo may pride eh. Hindi tayo makapagbaba ng ego. Natin kalimutan, sila ba hari ng pride? Ang demonyo. At gusto ng demonyo, pride ang nasa puso natin, hindi humility. Amen? Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Naniniwala ba kayo na kapag nakakarinig kayo ng gospel, mayaman kayo? Mayaman tayo? Bakit? Kasi nga, nakakagaling to ng mga masasamang ugali ng kasalanan. Hindi mo naman mabibili sa drugstore. Pagbilan nga po ng peace of mind, 3 kilo. Pagbilan nga po ng love, ng joy, ng kindness, ng mga fruit of the Holy Spirit sa palengke. Hindi, di ba? Sa Diyos lang natin makikita yun. Nababalitaan natin sa social media. Ang yaman. Sikat na sikat. Pero bakit nagpakamatay? Ano ibig sabihin nun? Wala sa kayamanan, wala sa kasikatan, wala sa kapangyarihan. Ang totoong satisfaction ng tao nasa Diyos. Kasi kahit nasa atin ang lahat, hindi tayo makukontento. More and more and more until nawala na. Sa iba sabi nga nila, pag nasa taas ka na, nasa tuktok ka na ng tagumpay, ano na susunod? Bababa ka na. Pero ang gusto ng Diyos, habang umaasenso ka sa buhay, pababa na naman ang pababa ang iyong puso sa pagtulong sa tao, sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Ang dami ng kaguluhan sa mundo. Pero gusto ko ino-offer ng God kapayapaan. Kaya wag natin babaliwalain yung pag nagsisimba tayo. Peace be with you, peace be with you. May ibig sabihin nun. Na kapag tayo ay lumuluhod, bago tayo mag-communion, di ba sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O ito, hindi lang isang salita, ang word of God, marami. Gumaling ba tayo? Naging pambihira ba yung pananalig natin sa Diyos? Amen. Kaya, sa oras na ito, tinatouch ni God sa atin. Okay, slowly but surely, bubalik loob tayo sa Diyos. Hindi naman kasi magic yan eh. Ay Lord, magbabago na ako, hindi na ako magsisigarilyo. Hindi yan ganun kadali. Kasi kapag nagbago tayo at nagbalik loob tayo sa Diyos, ang una nating kalaban, ang ating mga sarili. Kaya nga diba sabi nila, bakit ganun kung kailan ako lumapit sa Diyos, saka mas dumami yung problema ko. At saka pag lumalapit ka sa Diyos, maraming demonyo talaga ang tutukso sa'yo. Sa atin, no? Kaya nga dapat na maging pambihira yung faith natin kay God. Hindi siya ordinary.
At totoo naman talaga yun eh. Yung mga taong talagang may totoong relasyon sa Diyos, hindi na sila ordinary people. Extraordinary na. Bakit? May mga nakikita na sila na hindi nakikita ng mga ordinary na tao na hindi malalim ang faith kay God. Why? Because nagpapakilala si God sa mga tao na malalim ang faith na magugulat ka na lang, Lord, ganyan ka pala? Akala ko ganito ka lang eh. Akala ko nagpapala ka lang. Higit pa dun. Higit pa si Lord dun. Na magugulat ka na you cannot describe God. How good is God? Na minsan speechless ka na lang eh. Once na nakita ni God yung pambihira mong faith sa Kanya, ibang gumagapang ka na sa hirap sa pagsubok, pero namumutawi pa rin sa'yo ang pagpupuri sa Panginoon. Diba? An amazing faith. Ang Diyos ay Diyos. Kailangan ibigay natin yung the best para sa Diyos. Hindi natin pwedeng bigyan ng tira-tira ang Diyos. Na binigyan tayo ng isang araw na 24 hours. Pinagod natin yung katawang lupa natin. Nasaan niya sa Panginoon? Nakatulog ka na lang. Di ka man lang nagdasal. Di ka man lang nagpasalamat. Ang paghahandog sa Diyos, the best. Hindi naman naghihintay si Lord ng ng quantity time eh. But the quality time. Kaya nga dapat everyday nakarig tayo ng gospel. Hindi na naman dito sa Facebook live na ito eh. Sa YouTube. Maraming nagpo-post. Maraming mga content creator na nag-gospel. Diba? Ang bait ka ng Diyos eh. Anong ginagawa mo ngayon? Nakaupo ka ba? Makain? Di ba? Pwede ka makinig. At sa pakikinig mo, pwede mo lakasan yung volume para yung mga kasama mo sa bahay mapakinggan din. Kasi we should share the gospel eh. Kailangan magtulungan tayo na i-share ang gospel sa ating timeline, sa ating group chat. Kasi may mga ginagamit na ang Diyos. Binibigyan ng gift of preaching. Tayo, mag-share na lang. Amen. Pero, ewan ko ba? Ang tamad yung mag-share. Samantalang ang Panginoong Jesus araw-araw lumalakad, sumasakay sa bangka, pumunta sa kabilang ibayo, umakit ng bundok para mangaral ng salita ng Diyos. Pero ngayon, i-share lang ang gospel, ayaw pa, tinatamad pa. O yan tinatamad, ang katamaran ay isa sa mga 7 capital sins. Amen. Pagiging lazy. Kaya kinakailangan sa atin na ipakita natin sa Panginoon yung ating faith. Kasi yun ang ma-offer natin sa Kanya eh. Yun naman natin siya ma-offer ng pera. Kanya naman lahat. Pero siya offer sa atin. Good health, good family, good job. Ibang tipong para tayong tanggap lang ng tanggap, wala tayong binabalik sa Diyos. Eh sabi nga ng Panginoon, lahat daw ng ginagawa natin, gawin natin ng na parang hindi tayo sa taong naglilingkod, kundi sa Panginoon. Na gawin natin na may pagmamahal. Amazing yan. Ang bihira. Pero di pa naman huli ang lahat eh. Tomorrow, pag ginising tayo ni Lord, we can start our day by saying, wow Lord, this is an amazing day. Diba? Ibang tipong may gagawin ka ng mga bagay na hindi mo naman dating ginagawa, pero ginagawa mo ngayon para mapasaya ang Diyos. Na gustong-gusto mong gawin to, gustong mong gumante doon sa nagkasala sa'yo, yung inutangan ka, di ka binayaran, gusto mong gumante. Pero di ka gagante. Pambihira yan. Diba? Ibang tipong gusto mo na magpakamatay sa dami mo ng problema, pero hindi mo yung ginawa. Pambihira yan. Amen. Ang mga bagay na pambihira ay kaya natin gawin as long nandun yung ating humility. We can perform miracles. Naniniwala ka ba? We can perform miracles. Hindi man tayo yung tipong taong hahawak sa mata ng bulag at makakakita siya. But ang miracle ng pagbabago at pagbabalik natin loob sa Diyos, yan ay himala. Amen.
At nawa, ang mabuting balita na ito tungkol sa pambihirang pananalig ng isang babae ay magdulot sa atin ng pagninilay. Na, ay ganun pala no, everyday pala, hindi lang nag-expect si God ng ganito. Kundi yung gusto yung mapapabilib natin, di ba? Mapapabilib natin si Lord na andyan ang stage. Okay, you perform. And then God will clap. Oh, very good, nice, amazing, bravo. Amen. Kasi ang piniplease natin dito ang Diyos, hindi ang tao. Kasi ang tao, once na pinlease mo yung tao, gagantihan sa'yo ng kabutihan. Pero once na ang Diyos ang na-please natin, ay, sisikliglig at umaapa. Oh, ang bayaya. Not only materially, but spiritually blessings. Amen. Kamukha ng anak ng babae na poses ng demonyo. Tayo din napoposes ng demonyo kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. At yung babae na masasabi natin na pambihira yung kanyang faith, pwede rin tayo magkaroon nun. Pwede rin, bakit hindi? Kahit yung pinakamasamang tao, pwede magkaroon ng amazing faith. Kailangan talaga natin magpapakababa at sumuko sa Panginoon para mangyari yon. Amen. At maganda rin pala na tayo nagpipray for others. Kasi ang paglapit ng ina para sa galingan ng kanyang anak, hindi para sa kanyang sarili. Sa iba. Sa kanyang anak. Na tayo din dapat nagpipray tayo sa iba. Malakas din ang panalangin ng ibang tao. Lalo na kung yung tao na yun ay nasa Panginoon talaga. Amen. Hindi yung pray lang nang pray tayo sa sarili natin. Pray din natin yung iba. Ikaaway ka, ay wag mo siyang gatihan. Ipag-pray mo siya, ipag-pray mo nang ipag-pray. Nang kukonsumi ka na sa asawa mo, lasinggero, di ba? Walang kwentang asawa, i-respond. Pag-pray mo nang pag-pray ng pag-pray. Amen. Huwag tayo magtanim ng puot, sama ng loob. Kasi hindi tayo magkakaroon ng peace of mind. Ano nang ginawang masama sa atin ng kapwa natin, bahala na si Lord dyan. Ipasa mo kay Lord. Ang inuutos lang natin sa Panginoon, isang pambihirang pagpapatawad sa ating kapwa. Sapagkat kung nagkasala sa'yo sa iyong kapwa sa ganong bagay, huwag natin kakalimutan na nagkakasala din tayo. Hindi mang ganon na eksakto niyang ginawa na kasalanan sa'yo, pero hindi tayo kasalanan ginagawa sa Diyos. Amen. Pambihirang pananampalataya. Iyan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Na nag-i-improve tayo sa faith natin. Upang sa ganon, mapaglingkuran natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Dahil bawat pagtibok natin puso, bawat pawis na tumatagak sa ating katawan, Diyos ang nagbibigay niya. Kaya God deserve the best. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin tungkol sa aming pananampalataya sa iyo. Lalo na sa panahon na kami nasa pagsubok, na humihina ang pananampalataya namin. Na umbis na maging pambihirang pananampalataya, ay isang pananampalatayang patay. Isang pananampalatayang hindi kumikilos. Lord, batid mo po ang nilalaman ng bawat puso namin, Panginoon. Nananalig kami at humingi sa iyo na may kababaang loob. Na ang aming pananampalataya sa iyo ay hindi matinag ng anumang pagsubok, kundi lalong magpalalim sa pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan at pagtatagin kami ng pagmamahal namin sa iyo. Aming mga salita ay aming kayamanan at tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong araw-araw na mabuting balita ay maging pambihira ang pananampalataya namin sa iyong harapan.
Gayon din ang panalangin namin sa buong mundo. Na patuloy ang pagbabaliwala sa pananampalataya sa iyo. Touch them, O Lord. Give them the wisdom to know your perfect will. At kung sino man sa pamilya natin ang may karamdaman, magkaroon tayo ng isang pambihirang pagtitiwala sa Diyos na ito'y pagagalingin niya sa kanyang pangalan. Pitikit sa lahat, the miracle healing na yung mga kasalanan natin ay papagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinapadalangin ko ang inyong mga pamilya, ang pamilya ni Sister Buenalyn, ang pamilya ni Chit Lucido, ang pamilya ni Zenaida Cipriano, ang pamilya Dorde, at lahat ng family na nag-struggle sa mga pagsubok. Bless them, O Lord. Give them the courage and the humility. Pinapanalangin natin ang buong mundo. Ang faith na bumababa na, nawawala na dahil sa bilis ng teknolohiya. And of course, I'm asking for your prayer for this Facebook Live. And of course, sa akin, na patuloy akong gamitin ng Diyos sa kanyang mabuting balita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagpakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso, at diyan po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pagbibigay ng mensahe, no? Yung ating maging extra, excuse me, ordinary, yung faith natin kay God. Kung hindi nyo po naabutan ang Thursday Gospel, punta po kayo uli sa aking Facebook account, so sa YouTube channel, pa-subscribe na lang po. At upang mapanood nyo muli ang mensahe ng Diyos. Nandiyan niya mula noong 2019 hanggang kahapon, no, di ba? So, everyday spiritual. Kailangan magkaroon tayo ng everyday spiritual food. Kailangan natin yan, lalo na sa panahon na ito. Amen. And of course, kung meron po kayong Thanksgiving or prayer request, pwede nyo po kayo PM para maisama po natin sa closing prayer. At ang Word of God Daily Gospel ay may bago ng oras. Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. At kapag Sunday po, alas 3 ng hapon. Amen. Kasi dati alas 6 tayo. Ngayon medyo nilate na natin para yung mga iba ay makarinig. And of course, kung hindi kayo makanood ng live, pwede nyo naman pong i-replay. At habang nire-replay nyo, i-share nyo sa inyong timeline para ma-viral naman natin ang mabuting balita. Hindi yung kung ano-ano ang nagba-viral. Alam mo yun? Kung ano-ano ang nagba-viral sa mundo, no? Ang gusto ng Panginoon, ipalaganap natin ang mabuting balita para to glorify Him. Amen. Yung bang lagi nating ibinibigay ang the best sa Panginoon, di ba? Yung pambihirang faith, yung talagang, ito Lord, ito maalay ko sa iyo to. Parang natandaan ko lang yung sa babaeng balo. Yung walang-wala siya, kusing na lang. Pero yun yung hinandog niya. Pambihira siya kasi yun na lang meron siya, kusing na lang eh. Baka pampangkain pa niya yun eh. Pero binigay niya ng buong puso, di ba? Ganun tayo. Ibigay natin the best sa Lord. Kung nabibigay natin yung the best para sa ating anak, sa ating asawa, mas deserve ni Lord yung the best para sa kanya, di ba? Sabi nga nila, we should offer our life to the Lord. Araw-araw i-offer natin ang ating buhay sa Panginoon. So Lord, I offer my life to you. So pakinggan po natin itong closing prayer. Closing song pala.
to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Maraming salamat and to